Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Miyerkules. 240,000 pesos nga kantidad sa kinahong sigarilyo gikawat sulod sa grocery store. 16 katiil nga sawa nga nakaiskapo sa halwa sa San Fernando nakit-an na. Stepfather nga giingong ng lugo sa 14 anyos nga anak sa iyang kapuyo gisikop. Ug libreng sakay sa usa ka gatos ka modernized PU Chase gilusad sa DOTR dinhi sa Sugbo. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Nadakpa na og balik ang sawa o reticulated python nga nakaikya siyang tangkal sa barangay Magsiko, lungsod sa San Fernando. Sa irantang detalye sa report ni Alan Domingo. Kini ang bitin nga giganlan og snakein nga nadakpan sa mga tao sa supervision sa mga personal sa Department of Environment and Natural Resources kundi DENR. Saluyong bahin sa dapit sa Pinoy-anan sa tag-iya siya na palgan ganiyang buntag human sa subsob nga pagpangita kaniya. Ang reticulated python nakaikyas ni adto miaging kadlawon nga nakapabalaka sa mga tao. Ang tag-iya sa bitin nanawagan usab sa social media alang sa luwas nga pag-rescue sa bitin nga gialimahan nila sulod sa napu ka tuig. Nalipay gid mi nga nakit-an siya nga healthy siya. O wa siya mapasipad. Una nini nakig-alayon ang provincial administrator sa DENR alang sa dinali ang pagsikop sa bitin, busa mipadala kini sa mga eksperto sa pagpangita sa sawa. Uban sa abag sa mga tao, nadakpan na gyud ang higanting bitin nga ibanabana adunay 16 feet ang itaas-on ug 12 inches ang diameter ug motimbang sa usa ka gatos ka kilos. Early this morning, gideploy sa ni RED Melicor ang ilang gikan gid sa region ug sa ilang Argao station additional rangers. So nakit-an gid nila ganyang buntag. Gibutyag ni Attorney Ace Durano ang provincial administrator nga gipa-turn over sa DENR ang naasoing bitin. Samtang mipadayang ang tag-iya sa kaandam nila sa pagpadayon sa pag-alima sa sawa. Wa matud pa nila pasagdi ang python. Ila nang ihatag og zoo. Yeah. So most probably naaman sa gyapon ay marag animal rights protection. So di man na pwede nga pasagdan lang. Sa ako lang analisa base sa kuan ako sa DENR na moadto mi sa padad-an nila og notice para moadto mi sa opisina. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gisiko pang usa ka 42 anyos nga construction worker nga lalaki human di katahong milugo sa 14 anyos nga anak sa iyang kapuyo. Gipaubos na sa inquest proceedings ang wa hinganling nga suspect kinsa miangkod sa iyang salaod. Gikatahong duha ka higayon nga gilugo sa ama-ama ang biktima niadtong Lunes, Hulyo 21 sa alas 4 sa hapon ug sa alas 6 sa gabii. Mitugan ang biktima sa iyang higala ug maguwang nga babay, hinungdan nga midangop dayon sila sa kapulisan. Milusad gilayon og hot pursuit operation ang kapulisan ug nasikop ang suspect dito sa ilang panimay. Di matukib ang gibating kasakit sa inahan sa biktima kinsa wa magdahom nga mabuhat kadto sa suspect. Ang iya pagtambag sa kong mga anak kay eskwela magtarong. Mintras baskog pa mi, asam na punga niya. Wa man ko kasabot ang iya pung, ugasan na niya gibutang. Siya man kay nagunang-unang dautan sa kong mga anak. Gahapon, natintal ko niya gahapon kayo. Higda man siya sa magdaanan niya. Ako siya, kuhan ba? Bukaw na ko siya ba? Allegedly, ikatulon tong hitabua pero ang katong permiro gyud more than a years ago na di na siya ka specific unsa tong adlaw niya, dili man ta ka file sa kaso ug dili ta specific gyud unsa gyung adlaw. Kay katong previous ug nahilabtan siya permiro or kaduha, pwede to i-file gyapon ang kaso pero regular filing to siya. Nahuli kam ang pagpangawat sa kinarton nga sigarilyo sa unom ka mga tao dito sa Barangay Poblasyon 1, lungsod sa Malabuyok, lalawigan sa Sugbo. Makita sa video ang lalaki nga misaka sa istante nga gibutangan sa mga karton, samtang usa ka babae ang anaa sa iyang likod nga nagbantay. Natagak pa ang lalaki apan hinayra, samtang adunay laing babay
nga miabot dihang misaka og balik ang lalaki sa istante apan wala niya makuha ang karton. Laing lalaki ang miabot og misaka na usab sa istante ug milampos kini sa pagkuha sa usa ka karton. Nagpabili ng usa ka babae nga mauna ang midala sa karton hangtod nawala na sa frame sa kamera. Human masuta sa tag-iya sa tindahan ang kuha sa CCTV, mitaho sila sa kapulisan. Base sa investigasyon, giingong saluyong bahin miagi ang 6 ka mga sospek nga naglakip sa 2 ka mga babae ug 4 ka mga lalaki nga sakay og motorsiklo. Nagkantidad og 240,000 pesos ang sigarilyo nga anaasud sa 3 ka mga karton nga nakuha sa mga sospek. Padayong giimbestigahan sa Malabuyok Pulis ang insidente sa pagpangawat. Kuan karon katong pagdayon lang exit namin nakuha nga CCTV ba pagawas nila. Ang kuan na gud sa mapugward sa sila gud ma'am. Nag-viral ang video ning 2 ka mga lalaki nga nanganaog gikan sa modern PUJ nga gikatahong adunay gihimong dautan. Ano ang report ni Nico Sereno? Kini ang nag-viral nga video kundi nakuhaan kining 2 ka mga lalaki. Puliki sila sa pagkanaog sa modern jeep dayon dagan palayo. Base sa mga comments, mitumbok sa 2 nga gingong na miktima kuno gikan sa sulod. Bisan ang kapulisan sa Mandaue, misusi kung may krimen ba sa maong insidente o ipatanaw kung nahitabo pa sab kini sa maong dakbayan. Kung mabantayan, sa rota sa modern jeep, muagi kini sa Mandaue City. Apan nasayran nga ang insidente nahitabo di ay sa barangay Yati sa lungsod sa Liloan. Dugay na day kuno kini nga nahitabo. Misusi ang Liloan Police niini human mabaniog sa social media kay nag-alerto usab ang mga netizens kabahin sa 2 ka mga tao. Apan gipasabot sa hepe sa Liloan Police, Major Maui Arcilia. Actually matagal nang nag-viral na yan dati but ewan ko ba't nag-viral na naman sir, parang pinaanan na naman. But nakausap po namin, ako mismo sir personally yung nasa yung operator na Dili kuno hold up o tulis ang nahitabo. Hindi po yan snatching, parang nag-away lang daw sa loob ng bus and hindi lang po nila ni-report. Parang napasa-pasa sa media pero parang mali yung information. Kaya inimbestigahan man namin sir. Na istorya na sab ni Arcilia ang usa sa nag-post sa maong video aron makurihian ang caption. Sa katapusang ihap sa usa sa mga nag-post, may kapinakini sa 3 million views. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gilusad karong adlaw dinhi sa Subo ang libreng sakay program sa gobyerno. Kundi sud sa 6 ka oras matag adlaw walay bayran ang mga pasahero sa usa ka ruta sa modernong PUJ. Atong sayran sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, dunay kapin sa 100 ka mga units ni mga modern jeepneys nga mutanyag sa libreng sakay sa mga pasahero, programa sa national government nga formal nang gisugdan karong adlaw. Gikan sa terminal sa Mandaue, tuyong misakay si Department of Transportation Secretary Vince Dizon sa modern jeepney. Alang kini sa formal nga paglusad sa libreng sakay program sa Sugbo. Nakikistorya siya sa mga pasahero ug nangayusab og sugyot sa mga sumasakay. Ang rotang 01K sa Mandaue, Paorhelio sa Cebu City ug pabalik na sa Mandaue ang napili nga rota sa inisyal nga implementasyon. Muabot sa 115 ka mga modern jeepneys ning maong rota ang gisubsidize sa gobyerno o kapin sa 300,000 pesos kada adlaw para ilibre ang pamiliti sa publiko. Ug nganong 01K ang napilian. Ito ang isa sa mga, in fact, it might be the heaviest route in the Tri-City area in terms of passengers. 20,000 passengers ang dumadaan dito every day. Maraming estudyante, no? 7 universities, schools ang dadaanan nito. Giklaro ni Dizon, tanang pasahero ang makalibre sa plete. Gikan sa alas 6 hangtod sa alas 9 sa buntag o gikan sa alas 5 sa hapon
ngadto sa alas 8 sa gabi, lakip weekends ug holiday. Alam naman natin, life is hard, no? And the commute is hard, no? So if we can provide this libreng sakay dito sa Cebu and other areas throughout the country, malaking bagay yun. The President really wants to help our people just get by on a daily basis. Gisuwaya nato mismo ang pagsakay sa jeep ug ang mga pasahero mapahiyumon dihang nahibaw nga libre na ang ilang pagsakay. Hatag ko kog plate niya ningos indayaw na kay pre. Salamat na pagtanga. Nga. Na libre po tanta. Pero ginot kamay. Oh, kay ko ang plate 15. Oo. Pero senior 14. Makatabang sa mga students labi na kanang Tagalagyo kay tanan niya kanang makukuha na dili makuha na mo ang allowance at least na kanang makuha siya nami matigong gamay ana. Gihangop sa mga pasahero kining programa nga libreng sakay nga gitanyag sa gobyerno karon. Gipasabot ni Secretary Vince Dizon nga klaro nila mas palapdan pa kining mga programa punan og laing rota dinhi sa Metro Cebu. Ako ning matabang ko yang libre. Ano man? Siyempre wala na mo. Libre na pamasahe. Oo. Libre na pamasahe. Tabang. Samtang sa mga nagpangutana kung hantod kanu sa akutob kining libre sakay nga gitanyag sa gobyerno matud sa DOTR magpadayon kining maong programa tuloy-tuloy sa pungpa ni Secretary Dizon tungod kay gimando man kini sa Malacañang. Samtang ses kabahin ni pagdugang og rota mimando si Dizon kaganiha sa LTFRB nga tun-an sab ang pagpuno pa og laing rota posibilidad nga mo-offer gihapon ining libre sakay ang usa sa ilang gitan-aw kining Talisay paingon sa IT Park nga rota tungod kay daghan sab kaayo ang mga pasahero ning maong ruta ug daghan unya ang makabenepisyo kun mahinayon kining maong plano. Ses? Dagang salamat, Nico Sereno. 95% na nga nahuman ang pagtrabaho sa Cebu Bus Rapid Transit kung CBRT Phase 1 din mamahimo ng magamit sa buwan sa Setyembre. Ano ang report ni Alan Domingo? Nakiktigom si DOTR Secretary Vince Dizon nilang Governor Pam Baricuatro ug Mayor Nestor Archival uban ni Vice Mayor Tomas Usmeña. Gipaniguro ni Dizon nga mahuman ang kinatibukang CBRT project sa dili pa mahuman ang Marcos administration. Kini ilabi na nga dunay maayong koordinasyon ug suporta gikan sa mga lokal nga kamhanan sa Dakbayan ug sa lalawigan sa Sugbo. Gani sa Phase 1, 95% na nga nahuman ug gikatakdang magpahigayon og test run sa unang semana sa Setyembre. The Cebu system will really be a system that will be comparable to the best BRT systems in the world. Gipadayag usab sa mga local chief executives ang ilang suporta sa CBRT project din usa gipasalig nga mahinayon ang CBRT terminal dapit sa Kapitolyo. Even if you put it in the middle, right, I would still like to keep that design, neo-colonial design. It really blends well with the Capitol. Kailangan magka-station doon. Hindi pwedeng wala. Ang desisyon na lang ng city at ng province, saan ba? Sa gitna o sa side? Gipaabot usab ni Mayor Archival ang hangyo sa mga transport operators nga interesado sila nga mosalmot sa proseso nga maka-provide og bus sa CBRT. They might be displaced. And there was this intention for them also to say that they would be willing to be part of the people who will be, or the institution who will be invited to be. Human sa panagtigom, gi-inspeksyon ni Dizon ang CBRT terminal nga nimutang sa uptown area sa Dakbayan. Atong sudlon karon ang bus nga kasakyan sa mga commuters. Direta. Usa lang ni sa mga bus nga magamit, no, gi-provide sa usa ka bus company. Ato makita mo ni mga 45 to 50 ang iyahang capacity. Siyempre, ato ang mahinabi karon ang driver sa bus. Sir, may buntag nimo. May buntag. Okay, sir, ikaw gi makabunyag ani ha? Ako gi makabunyag aning kuana sir. Sa BRT. Sa BRT. O sa feeling? Challenge kay sir, lipay sa ko nga nakuha ko aning bus company. Gipadayag ni Dizon nga aduna nay bus provider nga mudagan sa Phase 1 diin moabot sa 20 ka mga buses ang makadagan. Hinuon kon mahumana ang kinatibuk-ang proyekto bukas sila sa ubang mga transport sector nga mosalmot sa bidding alang sa pag-provide sa bus alang sa terminal.
Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Naangol ang usa ka 45 anyos nga rider human makadasmag og iro sa National Highway sa Barangay Pundol sa lungsod sa Amlan sa Negros Oriental. Gihatod ang rider sa Tambalanan sa Dumaguete City nga gikatakdang operahan. Sa investigasyon sa Amlan Police Station, nagsukay ang motorsiklo sa highway sa lungsod gikan sa Dumaguete aron mo pauli sa Barangay Polo sa Tanhay City. Apan pag-abot sa Barangay Pundol, kalit lang milabang ang iro. Misuway unta og likay ang rider. Apan nabanggaan gayud ang iro nga patay diha-diha dayon. Nihayaguman ang rider og mga bunog ug mga samad sa nagkalain-laing bahin siyang lawas human matumba. Giingong operahanan ang rider gumikan sa head injury niini. Gisusi sa kapulisan kung kinsa ang tag-iyas sa iro. Subay sa aksidente, giawhag sa kapulisan ang mga motorista nga mag-amping sa pagpadagan sa motor ug kanunayon ang pagsulob sa ilang helmet. Operahanan sa iyang pupok diri sa tapit sa liog daw. So yung ang iyang kuan bagora na result sa scan kanang i-obserbaran pa to yung kuan sa kuan kay kanako na blood clot ang iyang ulo. Pero niana ko ng doktor gamay ra kay pasig paano ba o operan ba o dili. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Duha ka mga bagyo ang anaa karon sa Philippine Area of Responsibility. Ang bagyong Dante nga inanay mikusog ug anaa usa na kakaron ka tropical storm category katapusang nasigpatan habig sa silangan sa extreme northern Luzon. Walay kahigayunan nga kini maglandfall sa bisan asang dapit sa nasud ug ipaabot nga mugawa sa Philippine Area of Responsibility ug mag-adlaw. Samtang ang low pressure area sa amihanang sidlakang bahin sa nasud nahimo na usab nga usa ka tropical depression ug gitawag na og bagyong Emong. Gipanglantawan kining landfall sa Ilocos Region, sa Babuyan Islands o Bakaha sa Batanes. Samtang gipahibaw usab sa Pag-asa nga taas ang tsansa nga mamahimong usa ka bagyo ang low pressure area nga anaa pa karon sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Apan minus ang kahigayunan niini nga landfall usab sa nasud. Ang tulo ka mga weather disturbances matud sa Pag-asa walay direktang epekto dinhi sa Kabisayan. Hinuon pakusgo niini ang hanging habagat nga mohatod sa mga pag-uwan ug madag-umong kalangitan. Gitataw usab sa Pag-asa nga dili hinuon sama ka kusog ang uwan nga masinati sa Kabisayan sa uwan nga nasinati niadtong July 16. Ang habagat karakteristik kini is warm in moist air paspas ma-develop ang mga panganod anytime. So kinin masinati nato na light to moderate with occasional heavy rains. But significant pod kining hangin nato. Paghuros sa hanging habagat, nakita nato natay moderate to strong winds diri sa Visayas. Napalgan nga wa nay kinabuhi ang 15 anyos nga anak sa usa ka pulis. Personal nga arma sa pulis nakita tupad sa patayng lawas sa biktima. Apan way nakitang foul play sa hitabo. Si Luan Mirundina sa report. Sa Madpinusilan, habig sa tuong tampihak ang mikutlo sa kinabuhi sa 15 anyos nga grade 10 student. Kinsa napalgan na lang sa iyang mga ginikanan pasado alas 5 kaganihang buntag nga wa nay kinabuhi ug nagkadugo na. Sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police, nakadlaw na og uli ang naasoyng minor de edad ug namaymayan sa amahan kay may klase pa kini karong adlaw. Gikatahong hilumon ang maong minor de edad apan initon og o. Tapad sa patayng lawas sa biktima, ang kalibre 45 nga armas nga gikatahong iya sa amahan kinsa usa ka sakop sa Lapu-Lapu City Police. Hitsas kini sa lisensya ug mga dokumento o gitaguan sa drawer nga nakalak. Apan gikatahong pugsanon kining giablihan o gikuha sa minor de edad. Naa sa iya katong suicide note sa iyang uyab, sa iyang para sa iyang papa, sa iyang pamilya nga as of now is makakwanta nga why foul playing in itabo yun kuan gito sa bata iya gitong kagustuhan nga may tabo.
Giswayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa mga ginikanan sa naasoy minor de edad, apan anaa pa kini sa tumang pagbangutan. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga bisan pa man kung tataw nga kagustuhan sa minor de edad ang hitabo, ipaubos gihapon nila sa investigasyon ng amahan. Criminal o administratively, ang ang investigation ang mukandak ana og para ma-determine din nato totally og naa ba siya liability. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Meron Lina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Patay ang 19 anyos nga rider samtang naangol ang duha ka mga angkas niini human mibangga sa ilang gikasugat nga 14-wheeler truck. Nahitabo ang insidente sa tulay sa barangay Canadieng sa Ormoc City. Ang namatay mao ang nag-drive sa motor. Samdan og nabalian og bukog sa tiil ang duha ka mga babay nga iyang angkas, kinsa nag-edad og 14 ug 23 anyos. Base sa investigasyon sa kapulisan, nagbiyahe paingon sa Ormoc City proper ang truck, samtang paingon sa barangay Ipil ang motor. Pag-abot sa lugar nga nahitabuan, mitipas ang motor sa pikas linya nga gisubay sa maong truck. Gikustodiya na sa Traffic Enforcement Unit ang 38 anyos nga driver sa truck alang sa dugang investigasyon. Base lagi sa ato CCTV nga lagi ta, kalitra na libot ho ang duha ka motor padoong des tulay. Wala na may laing lugar nga maiwasan ng truck para ma-avoid ang possible collision, kundi mag-trailer agad siya. Okay. So most likely makita nato ang negligence is nasa part sa motorista sa single motorcycle. Guinness Book of World Record alang sa largest claw machine na langkat sa Subo. Ang naasoy claw machine ana nahimutang sa labing bag-ong arcade sa usa ka mountain resort sa Cebu City. Niadtong Hulyo 5 gihimo ang ceremonial measurement nga gasaksihan sa mga nagduma sa maong arcade ug sa pipila ka mga eksperto. Aduna kini gitas-on nga 5.2 meters, 2.4 meters ang gilapdon, 3.8 meters ang height ug total volume nga 49.9 cubic meters kun 1,761 cubic feet. Ug niadtong Lunes, July 21, opisyal nang giila sa taga Guinness Book of World Record ang naasoy claw machine. Ang naasoy titulo kanhi gihuptan sa Santa Claus sa Dayton, Ohio, USA nga may sukod nga 5.1 meters ang gitas-on, 2.4 meters ang gilapdon ug 3.6 meters ang height. Gi-inspeksyon ang katukuran sa bagong City Government Center building sa Mandaue City. Ano ang report ni Nico Sereno? Kini na ang progress sa construction sa bagong City Hall sa Mandaue sa compound sa karaang Cebu International Convention Center. Matud sa contractor, 12% na ang nakumpleto nila sa moabot 10 anda na tanan nga edipisyo. Si Mayor Jonky Uwano nga nag-inspeksyon sa pagtrabaho mipasabot, target nila nga magamit ang pipila ka floors sa maong building sa hinapos sa tuig 2026. Instead of waton matibuok ang building, same sad sa atong plano sa City Hospital nato, ang first few floors pwede na ba maka-occupy ang different offices. Then while they're building na katong kay 10 floors man ni siya, while building na 4th, 5th, 6th floors, maka-occupy na ang ubang office. Sa 3 billion pesos nga giloan sa syudad para sa bag-ong City Hall, walay labot ni ini ang karaan nga CICC nga gikinahanglan nga ma-rehabilitate. The old CICC, mo na siya atong pangitaan o PPP niya, no, para maka-recover ta sa atong loan niya diri ba. Kaya dako biya gilon. Sa iyang pag-inspeksyon, napangutana si Uwano sa iyang pagsulob og ID gikan sa City Hall. Mimando siya nga pasulubon sab ang tanang empleyado sa syudad. Dili pa hinunta ng personnel ang nahatagan karon sa IDs kay gikan sa transition giproseso pa kini. Lead by example lang ta. Nakagali mo transaction sa city, makibaw sila sa pangan, di ba? Kung naamoy ireklamo, mga tanam gin mo kung sa may pangan niya. So pagkibaw na may pangan, di man mo sa
basically kanang transparent ba. And this is part of good governance. Laing gimando sa mayor ang hugot nga monitoring sa official working hours sa mga empleyado kung oras sa ting trabaho. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Pag-promote sa healthy lifestyle sa mga empleyado sa Mandawi City Hall giduso sa City Council. Atol sa session ni atong miaging adlaw, giaprubahan sa konseho ang resolusyon kabahin ni ini. Nag-auhag sa pagpalambo sa mga aktibidad para sa empleyado aron mas maepektibo sila sa ilang trabaho. Matod si Chairman sa Committee on Health, dili lang hinuon kini para sa mga government employees apan bisan sa pribadong sektor. Dili lang usab kuno kutob karong July ang Nutrition Month apan sa tibuok tuig usab. If you are not healthy, you will not be effective and efficient with your works, no? That is the main rule yun, no? Na kung dili ta maipanglawas, saan pa nito pagtrabaho? Sa episode 27 sa Encantadia Chronicles Sangre kagabi, inanay nang napahimusla ni Tera nga gidala ang karakter ni Bianca Umali ang iyang gahom sa kalibutan sa mga tao. Nunot sa kalagot ni Tera nga gidaog-daog ang iyang lolo, wala makapugong si Tera sa iyang gahom. Kalit lang nga mitayog ang yuta nga nabatyagan usab sa Encantadia. Nagduda si Imaw nga adunay lain pang sangre nga anaa sa kalibutan sa mga tao. Si Tera na bakaha ang mupildi ni Mitena. Walay buhi ay mga kapuso sa pagtutok sa Encantadia Chronicles Sangre alas 8 sa gabi pagkahuman sa 24 oras. Sa buot mga himong kabahin sa nag-unang leading broadcast network ng GMA Network, ano yung mga bakanting trabaho alang kaninyo. Sa mga interesadong aplikante, mamahimong bisita sa careers.gmanetwork.com alang sa dugang detalye. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibuk ang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagalagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso.